Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:15 sa hapon. Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintikod sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunod sa napituhan na sektor, mga danagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayan na katulad, mga balita na natipod sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyong mapatiran sa Headliners Drops. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, inyong headliners watch, Miyerkules, Nobyembre 12, 2025. Inyong inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Arosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. DSWD Field Office 6 nagpaandam sa publiko batok sa mga individual o kung grupo nga nagabuhin sang AX nga mabaton sa mga benepisyaryo. Klase sa University of San Agustin Extension Campus sa Baraysang Bagharo suspendido matapos nga nakabaton sang bomb threat. Adjustment sa mga lugar nga gin-identify choke point area sa traffic sa syudad sang Iloilo ay kapatuman sang Iloilo City Government. DepEd Secretary Angara kag DOT Secretary Frasco nagbisita sa pila ka munisipalidad sa Negros Occidental para sa site inspection matapos ang paglabay sang Bagyo Tino kag Bagyo Uwan. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Field Office 6 nagpandam sa publiko batok sa mga individual o kung grupo nga nagabuhin sang AX nga mabaton sa mga benepisyaryo. Detalye sang balita, Marian Grace Sereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpaandam sa publiko ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 batok sa mga individual o grupo nga nagapangayo o kung nagabuhin sa assistance to individuals in crisis situation o kung AX nga mabaton sa mga benepisyaryo. Paandam sa regional office nga ang AX ginahatag sa mga kwalipikado nga individual nga may ginapangatubang nga krisis kag hindi pwede buhinan o kung kuhaan ang mabaton nga bulig. Dugang pa sang ahensya nga hindi magpatugdo sa mga nagapangayo sang bahin sa assistance nga mabaton. Sa tiyon nga matapos ang payout ug may insidente nga kapareho sini panugyan sa DSWD6 nga gilayo sa area para maimbestigahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. University of San Agustin Extension Campus sa Baraysang Bagharo suspendido matapos nakabaton sang bomb threat. Detalye sang balita, Marian Grace Sereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginpapauli ang mga estudyante sa University of San Agustin Extension Campus sa Baraysang Bagharo, Iloilo City matapos na makabaton sa bomb threat sa Miyerkules, Nobyembre 12. Napuwag ang bugos na campus matapos na nakabaton sa bomb threat Miyerkules sang aga. Gimpayang ni Barangay Gagawa Roy Barian Fama, ginpadulungan sa kapulisan ng eskwelahan kag ginpapauli na ang mga estudyante para sa ilang safety. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, safe kag wala sang bomba nga nakitaan ang Explosives Ordnance Disposal kag K9 unit kasunod sang bomb threat nga nabaton sa University of San Agustin Extension Campus sa Baraysang Bagharo, Iloilo City.
Apang ginpandaman sang ICPO kung ilay sa Police Office ang publiko hindi paghimuon nga lango-lango ang bomb threat mo isa ini kakrimen. Sunod kay ICPO Director Kim Ligada, bomb joke so kung bomb threat magatugas ang panik kaguol sa mga pumuloy mangin responsable dapat sunod kay Ligada ang tanan para proteksyonan ang mga kabataan sa trauma nga makuha sa sininga insidente sa karon. Nagapakigangot ang ICPO sa management ng eskwelahan ug matrace kung sino nagpadala sang mensahe. Nabaluan isa ka Facebook user nga may ngalan nga Sara ang nagpadala sang mensahe sa isa ka estudyante sang eskwelahan nga may palukpon nga bomba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ibang panaton nga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginatuna na sang maidid sa traffic consultant sang Iloilo City ang development kag improvement sang traffic sa mga dalanon sa syudad. May 38 ka mga areas nga ginakabig traffic choke point sa syudad ang gin-identify sa city government na gudtunan sa kung paano mapasanyog ang traffic situation. Ginpaig ni Raymond Harubilla, traffic consultant sang Iloilo City Government, santo sa ilang rekomendasyon, may paghimuon ng mga adjustment sa mga gintumod nga lugar agud mapaganhaga ng sitwasyon sang trapiko. Ay nang ginkonsulta man sa Department of Public Works and Highways, City Engineers Office, Traffic and Transportation Management Office, kag sa kay Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna nga mong chairman sa Committee on Transportation. Lakip sa ilang ginaduso ang pag-adjust sa timing sa pila ka traffic lights, pagpasanyog sa infrastruktura ang ginagamit sa pedestrians, pag-improve sa unloading zone areas, kag madamo pa. Ginako man sini nga isa sa nagatagman sa problema sa trapiko ang salawayon kag kulang sa disiplina ng mga driver. Ginpaig man sini na kinahanglan sa kolaborasyon na masulbar ang problema sa trapiko kag kinahanglan ng long-term solution kag accurate database nga mangin basihan sang rekomendasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Secretary Angara kag DOT Secretary Frasco nagbisita sa pila ka munisipalidad sa Negros Occidental para sa site inspection matapos ang paglabay sa Bagyo Tino kag uwan. Detalye sang balita, Marian Grace Areniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bilang pagpakita sa pagliliw sa Kagaluoy, ang Office of the President, pinaagikan ng Department of Education Secretary Sani Angara, pag Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, nagbisita sa bilang mga munisipalidad sa Negros Occidental para magiwas ng site inspection matapos naglabay ang Bagyo Tino kag uwan. Lakip sa mga gibisita sa mga tiglikom ang munisipalidad sa Bidalbagan, Moises Padilla, La Castellana kag La Carlota City, Negros Occidental, kung sa diin nag-inspeksyon ng mga tiglikom sa nagkalaguba ng mga brutuan, kag imbisitahan man ang mga evacuation center para sa personal na i-assess ang sitwasyon sa mga pamilya nga naapektuhan sa mga bagyo. Kaupo ng Secretary Angara kag Secretary Frasco sa DSWD Negros Island Region Regional Director Arwin Razo, OIC Assistant Regional Director for Operations Aileen Cuevas, Disaster Response Management Division Chief Beverly Salazar, Forbes Regional Program Coordinator Reggie Luxin, kag mga quick response team. Nagpanagtagman sang family food packs, hygiene kits, sleeping kits kag kitchen kits sa apektado nga mga pamilya ang mga opisyal. Humani sa Nobyembre 3, nakapalabot na ang DSWD NIR sang food kag non-food item palor masobra sa 8.2 million pesos na 4 ka LGU. Samtang nagpalabot man ang Department of Health sang water containers kag bulong kag ang Department of Human Settlements and Urban Development ang Disod nagpanagtag sang shelter grade tarpaulins agud mapasiguro ang kaayuhan sa mga displaced na pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kung nagapasangkat sa pagpatuban sa diskwento sa mga senior citizen kag PWD sa mga establishmento sa Iloilo City, ginaduso ni Councilor Johnny Young. Detalye sang balita, Janelle Baclain. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginduso ni Iloilo City Councilor Johnny Yang ang resolusyong nagainyo sa mga establishmento sa syudad sa Iloilo nga sundo ng paghatag sa diskwento sa mga customer na PWD kag senior citizen sa sesyon sa sangguniang pangmusod. Gipalabot sang konsyala na baton sa mga concerns angot sa hindi paghatag sa diskwento kag hindi gusto nga competition sa paghatag sang pribilehiyo santo sa layi. Hindi malipod nga may mga compliant sa layi labi na mga establishmento nga hamtang sa mall at pamadamo gyapon wala nagasunod dugang paniyang. Ginrekomenda naman sa pila ka mga miyembro sa konseho nga hinyo ng bulig sa mga departamento kag ahensya sa gobyerno
Kasubong sang DTI kaliban pa nga involved sa pagmonitor sa mga establishmento ug mapasangkad pa ang proteksyon sa mga kwalipikadong na benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban panaton nga balita, 4 ka sewing machines kin turnover sa 2 ka homeowners association. Kawan sang pagpasanyog sa palangabuyan sa mga miyembro. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gindoson Iloilo City Councilor Johnny Yang ang resolusyon 4 ka heavy-duty sewing machines ang ginatag sa 2 ka homeowners association bilang bulig sa ilap palangabuyan. Ang Lanit Haro kag San Juan Molo Howas ang nagmaton sa tig-2 ka sewing machines. May aras ang 60 ka kababaihan halin sa nasambit nga asosasyon na naggraduar sa Women Iloilo City for Sustainable Economy upon WISE, isa ka libre nga training program sa pagpanahi na ginahiwat sa dalom sa Circular Economy Project sa United Nations Development Program. Samtang ang pondo ginbakal sa mga sewing machines na nagikan naman sa plastic credits ng syudad o kung ang basura nga nakolekta kag na-recycle o kung co-process para hindi balik sa environment. Dugang diri nakabaton man ang HOAS ang donasyon nga linens nagikan sa Diversion 21 Hotel nga ila i-upcycle. Pila ka mga hotels naman sa syudad ang nag-commit nga magadonar. Ang kabugusan ng programa halin sa training sa turnover ang ginpatigayon sa City General Service Office, Iloilo City Local Economic Development Investment Promotion, City Environment Natural Resources Office, Iloilo Local Housing Office, kag Technical Institute of Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Implikadong sa drug test ang 139 ka personnel. Kalakip ang 19 ka jail warden sa Bureau of Jail Management and Penology. Mismo si BJMP 6 Director John Montero ang nanguna sa drug test matapos magsumitiman sa iya sample. Suno sa opisyal sa pagpatuman sa katungdanan sa mga jail facilities, nagkakadapat lang nga hilway sa illegal nga droga ang mga personnel. Ang drug test kabayan sa drug-free workplace na direktiba sa BJMP National Headquarters. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sigin pangunahan ang paghiwat sa Journey to Zero Road Safety Seminar sa mga motorista kag rider groups. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Agod mapadanagan ng mga aksidente sa dalanon nga nagaresulta sa kamatayon sa mga biktima ginpasangkad sang LTO Region 6 sa paghiwat sa public education campaign paagi sa road safety seminar. Kumain sa mga drivers, conductors, motorcycle riders, transport co-op kag mga staff. Kagiban pagin paidalam sa road safety free training session sang LTO nga may tema Journey to Zero, Remembering the Past, Safeguarding the Future. Kabayan ini sa pag-obserba sa National Day of Remembrance for Road Crash Victims, Survivors and their families nga ginasunod sa pila 3 ka Domingo na pagselebrar sa Nobyembre sa idalom sa Republic Act number 11468. Ginpangunahan ng LTO 6 General Director Atty. Jose Rispanda II kag Assistant to General Director Jack Condo ang pagpatigayan sa aktibidad. Ginpangunahan naman ni Traffic Safety Unit Mr. Michael Costuya, kaupod ang Regional Law Enforcement Section and Intelligence and Investigation Unit ang pag-lecture na hanungod sa road safety advocacy plans, programs, and activities. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Assistance nga napalabot sa mga naapektuhan sa Bagyo 1 sa Western Visayas nagsaka na sa masobra 1.9 milyones. Detalye sa balita, Marian Grace Renyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakapalabot na sa masobra 1.9 million pesos na bilis ng relief resources ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6, mga lokal na panguluhan kag non-governmental organization sa mga pamilya sa Western Visayas nga naapektuhan sa Bagyo 1. Gimpayag ni Teresa Feli Ligasti, Information Officer sa DSWD6 sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, sa masobra 1.9 million pesos na assistance, masobra sa 1.2 million pesos na bili sa family food packs and ready-to-eat food items ang gimpalabot sa regional office. Sandik sa drumming reports ng DSWD6 as of November 11, yara sa masobra 52,000 na pamilya ang apektado sa bagyo sa Western Visayas kag may masobra sa 5 kagatos pa kapamilya ang nagatinira sa mga evacuation center kag may masobra sa
sa isa kagatos naman ka pamilya ang nagatingin sa ilang kakilala o kunhimata. Samtang yara sa 671 ka mga balay ang nagkalaguba bangod sa bagyo kung sa diin 597 ang partially damaged kag 74 ang totally damaged. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag Iloilo Provincial Government nagtanyag sang libre nga medical consultation kag dental services pinaagi sa Project Buligay. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagtanyag sa libre nga medical consultation kag dental services ang Iloilo Police Provincial Office kag Iloilo Provincial Government sa pabiya pinaagi sa Project Buligay. Tinutuyo sa aktibidad nga maghatag sa libre kag accessible nga healthcare services sa komunidad, ilabi na sa may mga limitado nga access sa medical kag dental care. Giniwat ang medical consultation kag dental services sa Barangay Balabag, Covered Gym, Pavia, Iloilo. May 150 ka pasyente ang nag-avail sa medical kag 120 ang dental services. Nagbulugma sa aktibidad ng Ramon Tabiana Memorial District Hospital. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Establishment owners, handlers, kag consignees, kag personnel sa public school canteen. Ginpay dalom sa food safety orientation. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naghiwat sa food safety orientation para sa food establishment owners, handlers kag public school canteen consignees kag personnel sa San Joaquin, Iloilo sining karon lang. Tinutuyo sa training at tudloan ang mga partisipante sa importansya sa pagsunod sa insakto nga sanitation standards kag ang pag-comply sa Food Safety Act of 2013. Nagpakigbangin ang mga resource persons ang Iloilo Provincial Health Office kag Rural Health Unit sang San Joaquin sang Ila Ihibalo kag expertise sa hygienic food preparation kag kung paano mapunggan ang foodborne illnesses. Ang aktibidad ang ginorganisa sang San Joaquin Rural Health Unit kaupod ang Rural Sanitary Inspector. Yara pa sa kaiwatan ng mga lokal na opisyal sa munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-courtesy visit ang mga opisyales ng Department of Social Welfare and Development Region 6 kay Governor Lucille Navas ang Guimaras. Ang DSWD ginpanguna ni DSWD Regional Director Joselito Estember, kaupod sa Division Chief Erlene Gamarcha, Guimaras Social Welfare Officer 2 Elena Salazar, kag Provincial Social Welfare and Development Officer Shirley Gabutin. Nakasentro ang diskusyon sa nanging epekto sang Bagyo Tino sa probinsya, sa din maghatag sang family food packs, maghatag sang dugang nga family food packs para sa mga apektado nga residente. May proposal man ang ahensya para sa paghatag sang cash assistance sang mga nagkalaguba nga balay sa idalom sa emergency cash transfer program. Sa pag-atubang sa tagsa kakalamidad, importante man suno kay Governor Rava nga maka-preposition sa family food pack sa kada banwa. Inibangod bilang isa ka island province panghangkad sa probinsya ang biyahe sa mga sea vessels nga makadelay sa relief operations. Nagaplano man ang DSWD nga mag-preposition sang ready-to-eat food packs para sa mga stranded nga individual. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ito sa kapulisan ang top 4 most wanted person sa Western Visayas sa Barangay Poblacion Southeast Zone, Lemery, Iloilo. Ang suspect ginkilalang si alias San, 26 anyos kag residente sa Barangay Hirongan, Lemery, Iloilo. Ang suspect nagapangatubang sang kaso nga attempted murder. Suno kay Iloilo Police Provincial Office Director Bayani M. Razalan, ginakilala siniyang pagpanikasog sang kapulisan para maarestong top 4 most wanted person sa Western Visayas sa karunyaran ng suspect sa kustodiya sang Lemery Municipal Police Station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas alas 4:33 sa hapon. Kagamihan ito manatipon ng balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Nobyembre 12, 2025. Tingnan niyo ang balita sa Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.